Halimbawa, ako'y ordinary mamamayan na gumagamit po ng internet o ng ibang mga apps. Ano po yung particular personal information ko? Yung dapat ko po talagang pag-ingatan. Magandang question yan, Miss Ricky, no? So, syempre yung pangalan natin talagang hindi maiiwasan na maibigay yan. Pero kung tayo ay gagamit ng social media or yung mga apps na hindi naman necessary, kumbaga hindi natin kailangan talaga sa pang-araw-araw na buhay, no? Kumbaga for fun lang. Wag na po tayong magbigay ng mga impormasyon tungkol sa ating address. Wag po tayong mag-upload ng photo para lang po sa AI tool na yung fun na ipopost natin. Kasi po syempre inaaral po yan ng AI, no? Pinoprofile tayo. Para po sa mga kabataan at maging sa ating mga hindi na masyadong bata, no, wag pong post ng real time. Ibig sabihin, pati yung passport mo, ipopost mo, yung pagbakasyon mo sa Boracay, ipopost mo ng real time. Bakit po? Kasi kung may kapitbahay ka or may taong nagmamanman sa'yo na gusto kang nakawan, pag alam nilang wala ka pala sa bahay mo, ano yung chance, malaki yung chance na malaman nilang, ito yung perfect time para umatake, no? So, mag-ingat po tayo sa pagbigay ng ating mga location, sa ating mga sensitive personal information. Ano ba to, Miss Pat at Miss Ricky? Yan yung government mo, no? Yan yung health and education information mo, pati yung medical information mo. So ang tendency natin ngayon, lalo na yung mga kabataan sa AI tools, lagay lang po ng lagay ng information, hindi po natin alam, dyan po nakukuha yung mga ginagamit ng cyber criminals para i-profile kayo. Kayo magtataka kayo, minsan feeling nyo natatarget kayo dahil may nakukuha ang information sa inyo. Lalo na sa social media, yan ang pinakamaraming source ng information. No? So how do you combat that, Attorney Joe? Paano bang supuin yan? Yung mga, aside from dapat, kumbaga dapat parang praning ka di ba? Pag parang sort of di ba? Parang pag may humingi na ng mga tip ka, 2, 3, 100 beses, bago mo ibigay. Pero ano yung mga kailangan naming hanapin? Kasi ngayon pati yung double check, nasa scam, na nagagaya, di ba? Marami na So kayo po, bilang nasa National Privacy Commission, your task ba is mainly to spread awareness so that people don't fall into a trap? Or how do you protect yung mga details, yung information ng karaniwang mamamayan? So, Miss Pat, no, bukod sa pag-raise ng awareness, yung NPC po may complaints division. So, kami po ay nagro-rule din sa mga complaints. Pwedeng meron tayong private complainant or pwedeng mismo yung NPC, pag nalaman namin, nakita namin na itong kumpanya na to or application na to ay nagva-violate or yung practices nila ay hindi sang-ayon sa batas, kinakasuhan din po namin. Required din po yung mga kumpanya na kung magkaroon ng breaches, kumbaga may data leakage or breach sa kanila, i-report po to sa NPC. Pagka na-report po yan, or kahit hindi po na-report at nalaman namin, iimbestigahan po namin yan at may katumbas pong penalty iyon. So, talaga pong tulungan yan mula sa amin sa gobyerno at mula sa mga users. Tulad nga po ng sabi nyo, kailangan maingat tayo. Kumbaga, pag may matanggap tayong links, wag po tayong maniniwala. Wag po tayong click ng click. Pag-isipan po natin kung dapat ba tayong i-share yun or may ina-expect ba tayong email or impormasyon mula sa isang tao at kailangan nating i-click yun.